Welcome to Donmar TV News Channel. Oh, itong si Senador Manny, meron naman siyang bagong pahayag. Ang unang pahayag niya noon, binabanatan niya si Presidente Duterte. Sabi niya, mali ang yung patakarang panglabas. Your foreign policy is wrong. Hindi na kasing assertive nung ikaw ay kandidato sapagkat sabi mo noon, pupunta ka yan sa Scarborough Shoal sa pamamagitan ng jet ski at maglalagay ka, magtuturok ka ng bandila ng Pilipinas. Ngayon, mukhang paprenti-prenti ka. O tuloy, napagsabihan siya ni Presidente Duterte noong Miyerkules, o Martes yata yung lumabas Miyerkules. Sabi si Presidente Duterte, bago ka magsalita, mag-aral ka muna. Mukhang napakababaw ng kaalaman mo dyan sa West Philippine Sea issue. Oo nga naman, ikaw naman Senador Manny, aral ka pa. Alam mo, sa totoo lang, hanga ako sa iyo. Hanga ako sa yung meron kang sariling will, power na mag-aral ka. Kasi kung matatandaan ko noon, nung nag-uumpisa ka pa lang na lumalaban at nananalo, pag ini-interview ka, naku, talaga naman I cringe. Kasi yung English mo, balubaluktot. Pinipilit mo naman magsalita kahit na sama. Pero habang tumatagal, nag-aaral ka, abay gumaganda. O, kaya sabi ko, okay itong batang to. Ini-improve niya ang sarili niya. O ganun lang ang gawin mo. Pero huwag kang lalampas dun sa level na inabot mo. Huwag kang lalampas doon kasi mapupulaan ka. Kasi yung ganyan, mga usaping pang-international, geopolitics, medyo malalim yan. Kailangan yan, mas matindi pa ang pagsusuri at pag-aaral mo. Huwag mo bastang papasukan. Ayun na lang pagpasok mo sa gusto mong pumasok sa Panguluhan. Medyo, kung babasahin mo si Bobby Tiglao, nako, talaga naman tinalupan ka nun. Sabi ni Bobby Tiglao, ang balita niya raw, gumastos ka raw ng 50 milyones na pesos para sa PR campaign mo. Kung yun daw ba, ginamit mo para sa pagbibili ng bakuna, sa pagpapabakuna ng maraming tao, nakita raw yung iyong sinseridad at katapatan. O yan ang sabi ni Bobby Tiglao. Agree naman ako sa kanya. Siguro kung yun ang ginawa mo, talagang tataas ang pagtingin sa iyo ng mga kababayan natin. Pero yung meron ka mga sinasabi na naman na medyo dispalinghado na naman, Senador Manny. Ano yun? Yung latest mo, sabi mo, tinatawagan mo si Mayor Sara o doon sa mga nananawagan na sa tumakbo siyang sa Panguluhan na hayaan naman yung iba bigyan ng pagkakataon na tumakbo sa halalan 2022. Teka muna. Sino ba nagbabawal sa inyo tumakbo? Wala naman nagbabawal sa inyo. Hindi naman sagabal. Kung tatakbo si Mayor Sara bilang presidente ng bansa, nobody is stopping you from running. Mr. Senator Manny. Lahat pwedeng tumakbo. Sino pa? Yung kaibigan nating senador sa Cavite. Gusto rin tumakbo, nag-aaral tumakbo, di tumakbo ka rin. Sino pa?
Balita natin, pati yung ating Mayor's ko na gustong tanggalin yung face shield. Gusto rin tumakbo. Eh, tumakbo. Takbo kayo lahat. It's an open field. It's your right. It's constitutional right. Kung gusto nyong makatanggap ng talo, huwag niyong sabihin na hindi ko kayo pinaalalahanan. Kasi panapanahon po yan. Hindi po ninyo panahon ngayon. Maaring darating ang panahon. Huwag niyo nang siraan yung mag-ama. Unang-una, pareho nga nila ayaw tumakbo eh. Kayo naman, riyak kayo ng riyak na tatakbo. Takot na takot. Pinagkakaisa nyo. Alam nyo kung bakit? Alam nyo ang dahilan. Sasabihin ko, to your faces. Kasi alam nyo, pag tumakbo yan dalawang yan, mananalo sila. Pupulutin kayo sa basurahan ng kasaysayan pag pinilit nyo na tumakbo. Pero, tumakbo po kayo. Ganyan talaga ang demokrasya. Hayaan natin ang taong bayan. Yung akin naman analysis ko lang yan. Grabe ito, alam mo, tawan-tawa ako dito. Grabe, tawan-tawa ako, promise. Ito, isang bagay na talagang siguro itong mga dilawang tae na ito, na pag ganun, ay! Akala namin dilawan si Biko. Nakita nyo ba ito? Balita pa to isang araw eh. Kasi may naglabas itong news ng fake news na kesyo nilalabas dyan na sabi daw di umano ni Biko Soto hindi pwede yung parang dynasty style yung family bla bla bla. Inilabas tong balita na ito, itong quotation ni Biko Soto na ito nung panahon na sinabi din ni Isko na hindi na mamana ang Pangulo. Diba? Yun yung nilabas ni Isko. Tapos, etong mga dilawan, pinakalat yung dati ng quotation ni Biko Soto. Noon pa ito, and this is not about presidency. Ang sabi niya nga dito, maaaring totoo ang quote. Malamang, sabi niya, malamang nasabi ko yan. Di ko lang matandaan kung kailan. Pero last year pa at hindi presidential elections ang topic. Ibig sabihin, out of context, yung quotation na yan. Yan ang hilig ng mga dilawang tae. Tsaka mga makakaliwang grupo, yan ang hilig nila. Misquoted ng ibang dilawan group. Grabe, alam nyo, natawa ako doon. Galing sa bibig ni Biko Soto, sabi niya, misquoted ng ibang dilawan group para sumakto sa naratibo nila. Sa madaling salita, sinuplak sila ni Biko Soto. Palakpakan. Alam mo, sa totoo lang parang medyo nagugustuhan ko dito si Biko Soto Parang nagiging yummy na sa akin Yummy. Itong mga huling mga sinasabi niya, nung binabati ko si Pangulong Duterte pagdating ko sa vaccine, hindi ho siya bumatikos. At ang ginawa niya, medyo, hindi niya pinagtanggol ang gobyerno, pero solusyon yung sinabi niya, hindi siya namulitika. Sabi ko, aba, okay to si Biko Soto mukhang okay ka. Brada, mukhang okay ka. Hindi, malay natin, di ba? Hindi naman natin masasabi. Wag mo tayo masyado maaga. Hindi, dilawan yan, dilawan. Hindi, makakaliwa yan. Kasama niya si Ilago. Para naman tayong mga jologs Wag dapat ganun ang pananaw natin sa buhay. Ano kayo kung may picture? Ako magpapapicture din ako kay Ilago. Hindi lang ako tatabi. Baka, alam mo na. Susunod, sabi niya, kaso lang naniniwala ang ilang supporters ng presidente at kaya nagalit. Sabi niya dito, number 1, laganap talaga ang fake news at dadami pa ito habang lumalapit ang eleksyon. Sabi ko sa inyo, dadami pa yan! Maging mapanuri, hindi porke gusto ayaw mong quote ay totoo na. Tama! Ito, lesson din ito sa ating mga Duterte supporter, Kasi iba rin naman Pakinig din naman kayo mga Duterte supporter. Bago tayo mag-comment, research din naman muna. Ulitin ko, ito, it goes to everyone. Duterte supporter ka man, dilawang ka man, makakaliwa ka man, o kahit ano ka, alien ka man. Pagka nakabasa tayo, dapat research tayo kagad. Oy, including me. Binabanata ko rin sarili ko.
Paano ba? Kasama ka dyan. Mag-research ka din ha. Kasi alam nyo, ingat tayo. Marami talagang minsan ilalabas na pain, yung mga dilawan, yung mga kaliwa. Maglalabas sila ng pain. Tapos, pag i-share mo, itatag ka ngayon ng Facebook na fake news. Pag naitag ka ng fake news, bababa yung iyong distribution. Kaya ingat tayo. Okay? Lalo na parating na ang campaign season. Actually ho, whether we like it or not, ito totoo ito ha. Whether we like it or not, this is campaign season na ho ito. Hindi ho natin pwedeng sabihin, hindi, tsaka na yung politika, hindi ho. Campaign season na whether you like it or not. October na ho eh. Number 2, dito sa Pasig, work mode lang tayo. Wag nating intindihin na may ingay na boses na mahilig gumawa ng intriga. Oy, correct. Mayor Vico, mukhang idol na kita. Ituloy mo lang yan. Ito, I have a suggestion sa'yo, Mayor Vico, ha? I have a suggestion. Tama yung ginagawa mo na wala kang kulay. Ibig sabihin, hindi ka dilaw, hindi ka pula, hindi ka DDS, hindi ka loyalista. Maganda yung ginagawa mong halimbawa na nandun ka sa gitna at nagtatrabaho, wala kang kinikilingan. Pero ingat ka lang din sa mga, sa mga makakaliwa. Yan ho talaga makakaliwa, yan ho talaga ang mga deceiver. Oh, walang biro. Yan ho talaga yung mga sinungalik, mga mapanlinlang, mga damunyo. Oh, totoo, walang biro. Kaya ingat ka sa mga yan, ha? Tama yung ginagawa mo ngayon eh. Nasa neutral ka lang, tapos tuloy ka lang ang trabaho, pagandahin mo yung Pasig, ayusin mo yan. Brad, I will pray for you na sana tuloy-tuloy ang ganyan mong klaseng panunungkulan dyan, tapos maayos mo yung Pasig and magkaroon ka ng new generation of leaders. Kasi yung isa, ang agang nabulok. Yung isang mayor, ang agang nabulok. Noon talagang kala mo, katikas ang galing. Oh, ayusin natin ito ha. Tapos gagantuin natin. Oh, tapos pag kayo, hindi kayo sumunod, mananagot kayo sa batas. Alam ko yan, dati akong basurero. Dati akong tumira dyan sa Tondo. Ang agang nabulok doon. Bakit ko nasabing ang agang nabulok? Nauna yung pampapogi eh. Bago inayos yung lugar nila eh. Ngayon nga, araw-araw nakakaproblema dyan sa vaccination site nila eh. Diba? So mas maganda, tama yung ginagawa mo, Mayor Vico ha. Number 3, masyado na tayong polarized bilang mga Pilipino. Basta sa Pasig, welcome ang lahat ng partido. Oo, except yung mga huwag nyo na ma-welcome yung yung mga rebelde, huwag na i-welcome dyan. Dapat dyan, persona non grata nyo yun. Dahil yon ay mga kriminal. O, totoo naman, rebelde is criminal eh, di ba? As a matter of fact nagtatago nga sila sa ating gobyerno. Ma-check nga, nakano ba yan? Yung mga rebelde dyan, naka-persona ng grata? Tingnan natin.